Iligal ang pagbabawal sa mga pampublikong bus sa loob ng Maynila. Yan ang pahayag ngayon ng LTFRB o ng Land Transport Franchising and Regulatory Board. Nilalabag daw kasi nito ang prangkisang inisyo nila sa mga bus. Dahil sa ordinansa, pinili na lang ng ilang commuters na sumakay sa mga tren ng LRT at PNR o Philippine National Railways. Live mula sa Maynila, may report si Ruth Cabal. Ruth. Jessica, nandito tayo ngayon sa loob ng LRT Line 1. No? Isa kasi ito sa mga alternatibong transportasyon ng mga pasahero na naapektuhan ng bus ban sa Maynila. Kaya nga kung makikita nyo dito, no, hanggang sa mga oras na ito, kahit sabihin natin na hindi na nga rush hour, ay puno pa rin itong tren at standing room only na nga dito sa loob ng tren. Ito ay yung biyahe papunta sa side ng monumento kasi yung mga galing Baclaran ay hanggang 9:30 na lamang yung huling biyahe. Para sa ilan ang dinadaing nila, no, sa ilang mga mananakay ay tila perwisyo daw itong pinatupad na bus ban dito sa Maynila. Narito ang aking report. Ang haba ng pilang ito sa LRT, singhaba rin dapat ng pasensya ng mga sumasakay ng tren. Mula kasi nang umiral ang bagong ordinansang nagbabawal sa mga pampublikong bus na makapasok ng Maynila kung wala silang terminal dito, pinili ng ilan na makipagsiksikan na lang sa tren at makipag-unahan tuwing rush hour makarating lang sa kanilang destinasyon. Bago pa man ipatupad ang bus ban, naabot na ng LRT ang maximum capacity nito na tinatayang nasa mahigit 500,000 kada araw. Ngayon, posible raw na malampasan pa ito. Pero sa kabila ng dagdag sa bilang ng mga pasahero, wala pa rin daw balak ang pamunuan ng LRT na habaan ng oras ng kanilang operasyon. Hindi raw kasi nila maaaring bawasan ang oras para sa maintenance ng mga tren. Panawagan ng lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga nagko-commute, kaunting pasensya na lang muna. Jeep, FX, UBFX, no? Taxis, tricycles, LRTs, 5. I think this is more than enough to accommodate our commuters. Ano lang naman, yung habit lang naman ng nagiging problema. Masarap naman din medyo pinagpapawisan ng konti pag naglalakad ng konti. Pero mismo ang LTFRB ang nagsasabi ngayong nilalabag ng ordinansa ang inisyong prangkisa sa mga bus. As far as LTFRB is concerned, the franchises that we issued already cannot be overridden or amended by resolution or ordinance. No? Hindi rin daw sila kinonsulta bago pa ipatupad ang bus ban. Hindi namin sila kinausap dahil hindi namin sila kailangan kausap. And it's very clear under RA 7160, which is the local government code of the country, local government code, no? Na isinasaad doon yung police power ng syudad to regulate our roads, avenues, bangketas. Ayon sa LTFRB, haharapin muna nila ang mga bus operator at ang Manila City Council bago gumawa ng anumang legal na hakbang. Sa ngayon, dumidiskarte muna ang ilang commuters. Bukod sa LRT, ang ilan piniling sumakay sa mga tren ng Philippine National Railways. Bukod kasi sa mura, komportable pang bumiyahe sa mga ito dahil air-conditioned ang loob. Wala na, kasi dito na kami sa tren, kasi mas madali ang gay, walang traffic. Ang pamasahe mura, ang oras mo tipid. Kada araw bumabiyahe ang mga tren mula Tutuban hanggang Alabang, mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. 10 hanggang 20 pesos ang pamasahe rito. Ngayong pinagbawal ang mga bus sa Maynila, inaasahan ng pamunuan ng PNR na madaragdagan ang kanilang pasahero na hindi raw bababa sa 60,000 kada araw. Of course, sa ngayon hindi pa namin nararamdaman masyado, but comes na marami, we will have to make adjustments sa aming mga train. Jessica, habang tumatakbo yung ating storya, 2 stasyon na yung nadaanan natin, no? Kaya naman nadagdagan pa yung mga pasahero dito kasi may mga sumakay pa na pasahero galing doon sa Pedro Hill Station at doon sa United Nations Station itong LRT Line 1 kasi nga marami sa kanila naghahabol dahil 9:30 yung huling biyahe dito sa LRT at yun na nga, sinabi na ng pamunuan ng LRT na kahit na medyo hanggang ganitong oras ay maraming tao pa rin na sumasakay ay hindi raw sila magdadagdag ng kanilang mga
ng mga biyahe dahil nga kailangan nila yung maintenance hours para dun sa mga tren. Alam mo, si Sir medyo kanina nakakwentuhan ko, medyo parang nainis ata kayo Sir dun sa bus ban kasi kanina panay ang sabi niyo sa akin na buti na ilabas sa media yung issue. Oo nga, kasi marami talagang perwis yung binigay sa amin kasi imbis na makatipid kami sa pamasahe, hindi na madadagdagan yung gastos magta-transfer ng sasakyan. At saka marami ako nakita nung first day na implementation, yung mga senior citizen po natin at saka yung mga may mga kapansanan, nahihirapan po sila kasi nasanay na po silang doon sila sumasakay. Kayo po ba, taga-saan po kayo? Taga Valenzuela po. So ano pong naging epekto sa inyo? Medyo nahirapan po kasi medyo ang ikutan na po ng bus ngayon ay sa Remedios. Maglalakad pa ako na ilang metro bago ako makarating sa LRT. Kasi hindi na umaabot dun yung bus. Yes, ma'am. Pero yung iba, sabi naman ng iba, okay daw eh. Kasi meron po ba sa inyo natutuwa? Kayo, Sir? Tutuwa kayo kasi bawas daw ng traffic eh. Actually, hindi ako nagbabas. Puro LRT, MRT lang ang sinasaksi ako. Pero nung makita ko yung traffic kanina ng umaga, talagang nagpaluwag ng sa Maynila. So kahit paano talagang may mga natutuwa at may mga hindi rin nagre-reklamo? Siyempre, halos maraming natutuwa dyan kasi nga nawala ang traffic. Jessica, sabi ng lokal na pamahalaan ng Maynila ay ang susunod naman daw nila na ikakampanya ay yung kontra naman doon sa mga pedicab, doon sa mga depadjak, doon sa mga kuliglig. Pero ang sabi ni Vice Mayor Isko Moreno kanina ay magkakaroon daw muna ng consultation kasi ang babantayan daw nila dyan ay liliman at tricycle na yan sa mga kalsada dito sa Maynila. Jessica. Okay, Ruth, bagamat may mga humahanga syempre no sa tila kamay na bakal ng City Hall sa isyung ito. Talagang wow, talagang ginulat nila ang lahat at talagang matigas o astig yung kanilang dating, no? Talagang may political will, ika nga, may determination. On the other hand, apektado ang maraming tao nito eh. Pero hindi nila kinonsulta kahit yung mga national agencies pala like LTFRB, nag-i-issue ng franchise sa mga bus operator, di ba? At pati pala Quezon City, hindi nila kinonsulta. Gayong yung mga bus ngayon, pag nag-U-turn sa may Welcome Rotonda na Quezon City na yun nagkakanda traffic din ngayon. Parang hindi ko alam kung tama yung stance ni Vice Mayor Isko Moreno na nasa karapatan namin yan, di ba? Ang sinasabi nila, dahil on the part of the City Council na ang nangunguna dyan, si Vice Mayor Isko, nagkaroon daw ng consultation, pero may isa tayong nakausap, yung operator ng G-Liner na provincial and city buses yan, Ang sinasabi nila, nagkaroon nga daw ng meeting, pero isang beses lang daw nangyari yan. Tapos akala daw nila, pinagsasubmit daw kasi sila ng position paper. So akala nila, hihintayin pa muna yung position paper bago maipasa itong resolusyon na ito. Yung pala, kinagulat na lang nila na after a few days, ay pinasa na ito ng konseho at yun na nga, pinapatupad na sa ngayon. Tinanong din natin kanina si Vice Mayor Isko na nag-communicate na ba sa kanya yung mga local governments like ng Pasay, ng Quezon City na affected rin itong kanilang sabi niya, so naman nakaparating sa mali ang local government units that na ito, Jessica. Okay, Ruth, hindi rin maiwasan isipin ng mga bus operator at driver syempre at ng marami nating kababayan. Bakit ba ang pinag-iinitan yung mga bus? Paraan yan ng public transport. Mas maraming na itatransport na mga tao yan. Samantalang ang numero uno namang nagpapatindi ng traffic yung mga private vehicle. Tingnan mo lang yung EDSA o saan mang major thoroughfare. Naglalakihan yung mga SUV, di ba? Pero isa, dalawa lang ang sakay. Bakit yung mga public transport system na dapat ngayon ang mga ini-encourage, yan ang ini-improve, yun ang pinagtutuunan ng pansin daw. Yun ang reaksyon ng marami. Kung titignan mo kasi yung resolution ng City of Manila, ang makikita mo doon, ang ginawa nilang isa sa basehan ay meron daw pag-aaral itong UP, yung National Transportation Office ng UP, at isang Japanese agency na sinasabi daw na malaking factor daw doon sa traffic dito sa buong Metro Manila ay yung public transportation. So yan yung ginawa nilang basehan doon sa inilabas nila na resolution. Pero tinatanong natin kung magkakaroon ng alternative plans in the future. Sabi ni Mayor Isko, pwedeng magkaroon siguro daw ng clean and green buses. Pero sinasabi niya na
kailangan din magkaroon niya ng terminal. So point to point lang yung hintuan yan. Kunyari, pag galing ng Fairview hanggang Quiapo lang, hindi pwedeng magbababa sa kada estasyon or kada kanto dyan, no, na busy street. Yung isa pa nilang posibleng pinag-aaralan daw ay yung pagkakaroon ng bus lanes katulad sa EDSA. Kaya lang, ang sinasabi nga, kahit pinatupad yung mga bus lanes na yan sa EDSA, ay marami pa rin naman na hindi sumusunod dan. Jessica. Okay, kasi hindi mo rin maiwasan maisip, parang ibang mundo ba ang Maynila? Kasi sa ibang mga mauunlad na syudad ng mundo, yung public transport system ang kanilang pinagtutuunan ng pansin. Binabawasan yung private vehicle, mataas ang taxes sa mga private vehicle. Pero dito sa Maynila, bakit yung bus daw ang tila pinag-iinitan? Yun ang sentimento ng marami. Kasi nga ang sinasabi nila, parang talagang yung iba dyan ay sagabal dahil nga yung iba talagang malalaki ang mga bus na ito at makikitid lang naman daw yung mga kalsada dito sa Maynila. So talagang pag nakabalandra sila ay talagang nagkukos ng traffic at build up doon sa mga kalsada, no? At saka ang sinight lang naman talaga nila dyan doon sa resolution, if you look at it, is yung study ng UP and Japan. Pero sinasabi din naman nila kanina, kahapon kasi na-interview natin si Mayor Erap mismo, sinasabi niya walang bawian itong resolution nila. Pero kanina sinabi naman ni Vice Mayor Isko ay tumatanggap pa rin naman daw ng position papers at ibang apela itong konseho through Councilor Zarcal, who is the main author of this resolution, Jessica. Okay, so titignan natin sa mga susunod na araw kung medyo may panlalambot ang City Council dyan. Okay, kasi nabanggit rin kanina ni Vice Mayor Isko na may iba namang paraan ng public transport, no? May LRT, katulad ng sinasakyan mo ngayon. Kaso pag tinignan natin yung datos, na-reach na ng LRT yung maximum capacity nito. Hanggat hindi nagdadagdag ng tren, hanggang dun na lang yung kapasidad niya, full capacity na yan. So, kaya nakikita natin yan ngayon, dyan sa yung sinasakyang LRT, di ba? Punong-puno o nadagdagan pa ng mga pasahero. Yung dati, punong-puno na para ng sardinas na mga tren ng LRT. In any case, maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal. Live po mula sa loob ng LRT dyan sa Maynila. Maraming salamat sa iyo. Sa LRT Line 1. LRT Line 1. Maraming salamat, Ruth Cabal.